Alright! Ako po ang inyong lingkod, Lord De Vera po. Magandang Huwebes ng hapon sa lahat. What's up mga kapwa Young Stana, mga kageng-geng, mga ka-double G, mga kapwa ko fans ng Hail Mary, Al James, that's just a Clee. Kung hindi mo sila kilala, you can't make tambay with my gang-gang friends in BGC. Pero ito na ang programa na super loose, pero tight. Ito po ang Afternoon Delight. At dahil hanggang bukas pa ang bakasyon ng aking tita Denise, ang makakasama natin ngayon, hindi tayo magtitita, pero tito ang kasama ko. Apelido niya, Castro. First name, Angelo Diego Castro ng News and Views, one half of News and Views. Checks, maraming salamat sa oras. Tito Lord, thank you for Yes, finally inviting me to our M2M edition. M2M. Edition. Maginoo, At madasalin. Madasali. Para tayong mga kali sa TV. Goes both ways. Madasali na Maginoo. Yes. Kumbaga, we have the fear of God instilled in us Amen. by our domineering mothers. Nasan ka man ngayon, continue domineering. Yeah. Ma, also Oo nga pala, no? Oo. Ma, si... Ay, magkasama sila. Yes. Tingin ko, oo. Oo. 100%. Mabait nanay mo, no? Ha? Mabait mama mo. Oo. Mabait. Kasama nga sila. Ma, si ano... I kilala mo na should yan. say they raised good children. Oh, yes. Oh, definitely. Oo. Well, pero thank you for inviting me here, Lord. Salamat, salamat, This is salamat. actually literally the first time Literally the nagsama first tayo. time. Yes. Oh, in any work? Oo nga, no? Naku. Oh, yeah. Okay, sa mga nanonood po ng mga boss namin, si January Acosta po ang may producer pakana namin. nito. Oo, may pakana ito. Hindi, tayo pa, tayo mga larawan ng pagiging maginoo at maalahanin. At madasalin. Madasalin. Fear of God. Oo. G. Okay, nako Jigs, Oh. ang dami mga balita ngayon pero unahin na natin tungkol sa presidente. President Marcos comes out with a video after being diagnosed with an intestinal ailment. He assures that he is okay, just taking it easy as per his doctor's orders, and promises to make public appearances very, very soon. Para bigyan ng mukhang balita, ang ating mobile journal, Julie Baiza. Okay na. Ang giling ng mga doktor ko. Binigyan lang ako ng mga gamot. At saka patuloy pa rin yung aking antibiotics. Pero okay na ako. Maayos na raw ang lagay ni Pangulong Bongbong Marcos matapos lumiban sa ilang aktibidad ng tamaan ng sakit na diverticulitis. Kasama na dyan ang 2025 Gawad Lingkod Bayani sa Outstanding Government Worker sa Malacanang kahapon. Hindi ako nakarating dahil meron pa akong gagawin. Pinapunta ako sa, nagkonsulta na nandito yung mga doktor. Nagkonsulta sila para tignan na talagang maayos. Kasi nga nagre-reklamo sila na dapat magpahinga ako. Sabi ko, hindi ako pwedeng magpahinga. Hindi ako kasama dyan sa mga pahinga. I got the best the best possible medical care that you can have. And that's why I'm already back in harness. Pero pinangunahan pa nga ng Pangulo ang donning of rank kahapon ni PNP Chief General Jose Nartates Jr. Sabi pa ni PBBM, dumalo rin siya sa 7th Economy and Development Meeting kasama ang gabinete. Tumagal ito ng higit 2 oras nang wala raw siyang nararamdaman. Nainip pa nga raw siya noong nagpapahinga siya. Bagamat aminadong pumayat, nag-selfie rin ng Pangulo at si PCO Undersecretary Claire Castro bilang patunay na hindi artificial intelligence ang video. Hindi to AI. Muli, may mensahe siya sa mga gusto umanong may masamang mangyari sa kanya. Yung sinasabi ko noon, yung sinabi ko sa inyo last week, ito yung mga inaantay na ako mamatay. Huwag kayong excited. Nasumobra na naman ang pagka-excited ninyo. Andito pa ako. I'm running the government. We're doing everything that needs to be done. Walang patid ang trabaho ng gobyerno. Natanong naman ng Pangulo sa naging desisyon ng anak na si House Majority Floor Leader Representative Sandro Marcos na mag-inhibit sa pagtalakay sa impeachment complaints na nakahain laban sa kanya. Wala naman daw sinabi sa kanya ang presidential son tungkol dito. Hindi. Ang katotohanan, hindi nabalitaan ko sa news din. Hindi niya sinasabi sa akin. Tama yan, he should recuse himself. He should remove himself from the process
so that the process can be seen to be fair and proper. Mga kapatid, Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Sayang di narinig yung, he should. Dapat He may should, bias he siya towards his father. Diba? His Pero father. it's not the first time that A. Marcos has been questioned fit to run the government. Yung daddy niya was lupus and sinasabi at that time, di ba? Ako, Na naalala. he was bedridden at di na niya pinapatakbo ang Nako, gobyerno. oo. Diba? There were rumors going around. It's Imelda. 1983. Yes. At of course, ang sagot din ng palasyo ay overwork lang ang presidente. Yun pala, may problema na sa kidney noon, si Marcos Sr. No. Pero wag tayo masyadong lalayo dito sa susunod na topic, pag-usapan pa rin natin ang mga topics may kinalaman sa Malacanang. Naroon ngayon, and thank you sa ating News 5 correspondent, Maricel Halili. Mase, magandang hapon sa iyo, Mase. Kasama si Diego, si Lourdes Vera ito. Yes, magandang hapon, Lourdes and Diego. Narinig ko nga yung report ng ating kapatid na si Julie about the health condition of the president. Madagdag ko na rin doon, Lourdes and Diego. Kanina kasi we asked Undersecretary Claire Castro kung ano ba yung legal actions, kung meron man na plano itong Malacanang. Ang sinasabi nila, titingnan daw nila kasi for now, kailangan daw investigahan din ng NBI kung sino ba yung posibleng nagpakalat na to. Pero teka lang I'll just get the hybrid. Habang, mo na, Okay, nalaglag yung nahulog yung hybrid. Eh. Baka baka hindi may ko nilalaro kayo kang aso marinig, eh. dyan, Mase, ah? Hindi, wala. Ah, Wala si Oreo dito. Wala si Nandun sa Oreo. bahay ng Pangulo si Oreo. Paano kaya Oo. naging Oreo yun? Wala namang itim Spotted, doon. wala? White lang? Parang Kasi puro di puti ba nakita meron ko. daw kinukwento ni PBBM kaya siya naging Oreo kasi yung mata daw merong black. So parang yung kids niya decided to call him Oreo. Mata merong But black. you have to remember, sa Oreo, masarap yung white. Si Oreo is May white. point ka rin dyan. Di ba? Oh. Ay, masarap siguro pag kumakamot sa tiyan mo. Ayan, yun ang Oreo. Yun. Oh. Dapat si Tagpi pala pangalan niya. Ano, boxer ba yan? Yung Mukhang kanyang pitbull aso. ba? Ah, Looks like a pitbull, 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 oo. Oo, mabait yung mga pitbull, wag mo lang gutumin. Oh, Mase, bakit sinasabi ng ni Auntie Claire natin na part daw ng destabilization process itong pagpapakalat ng fake medical news? Oo nga, sinasabi nila, daw kasi, masyadong malicious yung pagpapakalat daw nitong documents. Kung balikan lang natin yung naging statement ng Malacanang yesterday, Lourdes and Diego. Kahapon kasi, tinatanong na rin natin si Yuse Castro if they have plans to release the medical bulletin of the president. But then, ang sinabi ni Yuse Castro, hindi nila nakikita yung necessity to release the medical bulletin kasi they don't think that the health condition of the president is that serious. Ang sinasabi nila, i-release ang medical bulletin kung seryoso yung kondisyong pangkalusugan ni PBBM. But if not, okay naman daw dahil nagbibigay sila ng health update every now and then. So nagulat tayo kasi kagabi may biglang kumalat na mga allegedly ay result daw ng parang CT scan ni Yes. PBBM showing na merong acute diverticulitis si PBBM na recommended daw for surgery Yes. consultation, na wala daw yung kanyang kaliwang kidney. But then, eto lahat ng to pinabulaanan ng Malacanang. And sinasabi nga ni Yuse Claire at saka ni PCO Secretary Dave Gomez na peke masyado, malicious at hindi raw ito base doon sa medical examination ni PBBM. Mase, may idea ba sila na sino ang naglabas ng fake na ito? Dahil usually si Ate Claire, may idea yan eh. For now, Diego, wala pa silang sinasabi kung sino yung posibleng nag-release nito. Ang nabanggit lang nila kanina ay tinitingnan na raw ng National Bureau of Investigation kung ano yung posibleng naging source nitong sinasabi nilang fake document, sino yung nag-amplify, sino yung nagpapakalat nitong mga maling information about the president. So, but definitely it's fake. It's not a leaked document. It's fake. Okay. Yun ang malinaw doon sa sinasabi ng PCO. Peki raw ito. Even yung St. Luke's Okay. Medical Yun. Center sa Quezon City, naglabas din sila ng statement saying na hindi sila nagre-release ng kahit na anong medical result ni PBBM because they respect the privacy of their patients. Nakausap ba yung miyembro ng press na nagtanong kay Auntie Claire natin na meron daw siyang info doon sa isang doktor sa St. Luke's? At ang tanong pa nga si Auntie Claire, doktor ba siya ng Pangulo?
Ganun dapat yung tono. Makakakilala yon ng mga doktor doon sa St. Luke's at mukhang ipinapaliwanag sa kanya kung ano bang ibig sabihin ng diverticulitis. Okay. So, Ganun yung nangyari. ba't paano dumating sa hirit na, hindi doktor ang ating Pangulo? Ano ba yung tanong before that? Oh yeah, kasi yun yung question na parang maglalabas ba tayo ng medical bulletin about the health condition of the president. Tapos ang sinasabi nga ni Yusek Claire na hindi kailangan because it's not serious. Kaya siya tinanong na, pero importante pa rin because yung medical bulletin will speak, 'di ba, realistically about the health condition of the president. Hindi rin naman, tapos sinagot ni Yusek Castro na nagsasalita rin naman ng presidente tungkol sa kalusugan niya. Kaya siya sinagot na, pero hindi naman doktor ang Pangulo. Tapos sinagot ni Yusek Castro na, pero mas alam naman ni presidente kung ano yung nararamdaman niya. So parang ganun yung naging banter kahapon sa press briefing. Kaya masasabi nila, one of the primary drivers daw nitong sakit ni PBBM is stress daw. So, aside from yung mga nakaraan pahinga niya, do we foresee more pahinga for the president in the near future? Supposedly, magpapahinga siya ngayon. Ang hindi malinaw, Diego, kung kailan nga siya magpapakita sa public. Although meron siyang naka-line up na 3 events today, pero lahat ng 3 events na yan, kabilang na nga dyan yung farewell call ni US Ambassador Mary Kay, lahat yung 3 events na yan dito lang sa Malacanang. So wala pa siyang naka-line up na events outside Malacanang. Kahit sina Yusek Castro kanina, hindi pa rin masabi kung ano yung mga susunod na activities niya outside the palace. So mukhang si Presidente talaga yung nagde-decide kung ano yung pupuntahan niya for now. Depende sa nararamdaman niya. Mahirap na kasi ika nga ni Auntie Claire natin, hindi raw sanay ang tao na makita ang Pangulo natin na nagre-relax. Hindi pa nagre-relax since he took office supposedly. Maawa ka Yeah, naman sabi kasi, nga niya, di Diego. ba nabobore na raw siya, kaya yung mga briefers niya, binasa na daw niya lahat, updated na daw siya. Aba? Okay, sige. Cambio na tayo sa isang ibang topic. Ilang buwan na nakalipas, wala pa rin yung hinahanap nating big fish daw. May statement ba ang palasyo rito? Ay, kahit tayo lagi rin nating ina-update yan, nasa na yung big fish dahil nga puro dilis yung nakikita natin. Pero ang sinasabi nila, pwede kasing yung big fish, ito yung naging preview statement pa ng Malacanang na sinasabi nila na kapag ka ibinangga natin yung laki ng mga nanakaw, for example, ng mga Diskaya kumpara kay Napoles, di hamak na mas malaki ito. Pwedeng para sa iba, hindi sila big fish, pero malaki daw yung role na ginampanan nitong mga Diskaya dito sa sinasabing anomaly sa flood control project. Pero kasi kanina dun sa press briefing, ang natanong, anong plano na dun sa Independent Commission for Infrastructure? Kasi di ba may lumalabas na balita na by Feb 1, baka i-abolish na, Yes. wala na yung ICI na yan. But unfortunately, up until now, naghihintay pa rin daw ng report si PBBM from ICI. Gaano pa ba kadami yung kailangan nilang itapusin, i-accomplish. Kaya wala pa ring decision up until now. Ang Pangulo kung anong plano dito sa ICI, kung diretso abolish na ba to, mag-a-appoint ba siya ng panibagong mga commissioners, we still don't know. Naka-wait and see mode pa rin tayo. Oo. Okay. Magkakaroon ba ng ilang mga reshuffling sa cabinet? Kasi mukhang may statement na nilabas tungkol sa pananatili ng DOT Secretary na, Yes. na of course, figured in controversy a couple of weeks ago. No? Imbis na, kumbaga, yung magandang destinasyon ang i-feature, mukha daw niya nilalagay sa cover ng magazine. Right. Kanina, tinanong din si Yusek Castro about it. Ang sabi ni Yusek Castro, trusted pa rin daw ni PBBM sa Secretary Frasco ng Department of Tourism. As to dun sa reshuffle, wala silang binanggit kung talagang magkakaroon ng balasahan, pero alam naman natin ang kalakaran sa administrasyong ito. Mahilig sila sa gulatan pagdating sa balasahan.
tandaan natin, hindi tayo nagkaroon ng kahit na anong clue na biglang mawawala ang commissioner ng BIR na si Lumagi. Na-surprise na lang tayo na, wala na siya. O tandaan natin, si Secretary Manuel Bunoan, dininay pa niya natatanggalin siya sa DPWH, pero kinabukasan, napalitan na rin siya. Ganon din yung nangyari kay E.S. Lucas Bersamin. Nagkagulatan na rin tayo na, iba na pala yung executive secretary natin. So, makikita rin natin doon sa trend ng pagpapalit nila ng gabinete na biglaan yung mga nangyayari. Bagamat may mga lumalabas na information na magkakaroon ng reshuffle and all, hindi rin naman talaga agad nagbibigay ng kumpirmasyon ang Malacanang tungkol dyan, unless nangyari na. Sayang, tatanong sana ako tungkol kay nakikipag-ugnayan daw ang gobyerno natin sa Swiss government. Pero nasa Sweden daw si Saldico. Ayun na nga kaya ang tanong kanina, frustrated na rin ba si PBBM kasi ang initial na sinabi ng DILG nandun lang sa isang gated community sa Portugal. Oo, Tapos diba? biglang ngayon Sweden. nasa Sweden na pala, lumalabas doon sa ifinail niya na document sa korte. Pero ang sinasabi ni Jose Castro kanina, hindi pa rin naman daw frustrated si PBBM kasi daw tiwala pa rin siya doon sa mga agencies na nag-handle ng investigation dito kay Zaldico, and he's still optimistic na they can bring home Zaldico and other fugitives within the year. So tingnan natin kung mangyayari nga yan. Ang tawag dyan, wala pa rin group chat. Walang GC sila. Walang group chat. Kasi diba, yung DLG secretary nagsabi ng gated community sa Portugal. Oo. And all of a sudden, And he was supposed to go there, di ba? And try to deal with yung mediators, yung mga priests. ika nga abangers lang muna. Abangers lang muna tayo. Use his own words. Abangers. Masi, alam ko marami ka pang gustong sabihin na hindi mo pwedeng sabihin sa camera. Ibulong mo na lang mamaya. Magbulungan na lang tayo mamaya pag nagkita tayo ang ating Newsfire Palace correspondent Maricel Halili reporting to us live from Malacanang. Thank you, Mase. Ito, Oy, breaking to, news. no? Oo. Hindi ito. The Supreme Court sustains its initial ruling declaring the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte unconstitutional. Now, it can be recalled that July last year, the SC voted unanimously barring the Senate to proceed with its trial, citing violations of constitutional provision that prohibits multiple impeachment proceedings within a single year. It denies House of Representatives' motion for reconsideration, citing factual errors. Itong factual errors na to, ito rin kaya yung mga nitpick noon sa mga argumento. Now the question now is, Lord, kasi naka-archive yung yung previous complaint, waiting for the MR. Will they resurrect and kill it? Or hahayaan nila in the archive and then they'll wait for the new filing? Magkakaalaman yan. Tingnan Kasi ito natin. lang hinihintay nila eh. Yes, sa Diba? totoo lang. Yung yan natin MR ng hinihintay. Supreme Court eh. Matagal lang hinihintay yan. At kung saan, ano mangyayari sa susunod na kabanata, abangan natin. Alright. Naniniwala ka bang nakapila na yung mga fake and real complaints sa midnight ng February 5? Nako, masaya yan. Kasi Diba? isipin mo, may dalawa ang possibly haharap ng ganyang complaints. So, tingnan natin kung saan yan pupunta. Okay, at this point, time out muna. Paring Jex, marami pa kaming kwento sa inyo. Magbabalik po ang Afternoon Delight. This is AP News Minute. Marco Rubio defended President Trump's military operation to oust Venezuelan President Nicolas Maduro. Rubio's congressional testimony focused on Greenland, NATO, Iran, and China, highlighting Trump's actions in Venezuela, targeting a key security threat in the Western Hemisphere. Iran reached out to Middle Eastern countries over the threat of a possible U.S. military strike. Saudi Arabia and the UAE signaled they won't allow their airspace for attacks. The U.S. has sent the USS Abraham Lincoln to the region. Calls for Homeland Security Secretary Kristi Noem to resign are growing from Democratic leaders and centrist lawmakers after the shooting deaths of 2 people in Minneapolis. Few Republican lawmakers are rising to her defense, but President Trump says Noem is doing a good job. The Fed paused interest rate cuts Wednesday, leaving its key rate at about 3.6% after lowering it 3 times last year. The central bank noted the job market as stabilized and economic growth as solid, up from last month's modest assessment.
Alright, this is still Afternoon Delight on One News. Ako po si Lord De Vera. Ako po si Angelo Castro III. Magandang hapon pong muli. Alright, former President Rodrigo Duterte has refused to replace his legal team at the International Criminal Court. That's according to Vice President Sara Duterte, who's now in The Hague to visit her father. But the Vice President said the former chief executive gave instructions on the next steps about his legal strategy. Tinanong ko si dating Pangulong Rodrigo Duterte, sabi ko, exactly kung ano yung tanong ninyo, gusto mo ba palitan at hindi ka pa satisfied? Sabi niya, hindi palitan, pero meron siyang mga instructions na ibinigay kabahin sa legal team. So, hindi ko nasabihin kung ano yung mga instructions dahil ano naman na yun, hindi na mahalaga. Meantime, Mr. Duterte's counsel Nicholas Kaufman has challenged the ICC pretrial chamber's decision denying his client's release from pretrial detention. In a notice, Kaufman said the chamber erred by ignoring a medical report detailing the former president's alleged deteriorating health and compromised cognitive condition. The defense is seeking a full reversal of the ruling and Duterte's immediate interim release. In other news, the Philippine economy slowed to 3% in the last quarter of 2025, bringing full-year growth to 4.4%. For more details, we have mobile journalist Amy Atienza. So Amy, satisfied ba tayo sa ating growth within the target range ba ito? Well, good afternoon, Lord Diego. No, kanina narinig na natin na inanunsya ng Philippine Statistics Authority na pumatak nga sa 3% yung economic growth ng bansa para sa fourth quarter ng 2025. Kung i-compare natin ito sa third quarter naman ng 2025, mas mababa ito ng 0.9%. And ibig sabihin din niya, nakapagtala ng 4.4% na full-year economic growth rate ang bansa, na mas mababa nga sa inaasahan na 5.5 to 6.5% growth para sa nagdaang taon. So technically, sobrang crucial din ito, no, dahil kapag hindi na-reach din yung target na growth rate, no, para sa atin, ibig sabihin lang yan, maraming mga Pilipino yung hindi bumibili, nagpa-purchase ng enough goods and services dito sa bansa, at mas maraming kumpanya or business entities yung hindi nag-expand as fast and as perceived for 2025. So yan yung mga crucial notes dyan. And also, ito kasi nga 4.4%, ibig sabihin din, mas mabagal talaga yung naging pagtakbo or yung naging development na economy ng ating bansa. So, pagdating dyan, isa sa mga pinuntong reason ay dahil nga itong flood control scandal, kung saan sinasabi nga rin na itong nakaraang bare months, yung last 3 months ng 2025, doon nga sumibol yung Independent Infrastructure Commission for Infrastructure. So, naging malaking usapin yung corruption sa bansa. At ito yung naka-apekto talaga para nga daw mabawasan din yung tiwala ng publiko, no, sa construction projects. At bukod pa dyan, syempre nabanggit din yung mga calamity na naka-apekto sa ating bansa noong mga nagdaang buwan. Kabilang nga din yung bagyo, pati na rin yung lindo, lalo na sa Cebu, na naranasan nga din last year. So yan yung mga big factors na naka-apekto sa pagbaba nito. And actually, ito na nga rin daw yung pinakamababa since 2011 nung nagkaroon ng na growth rate, no, sa ating bansa. So from 2011 to 2025, excluding the pandemic, ito na raw yung pinakamababang naitala. Kaya inaasahan na magkakaroon nga ng measures ang ating pamahalaan para maisaayos ito. So far, okay naman daw yung agricultural growth at yun nga yung gusto nilang measures na maisulong at syempre mag-focus din dun sa aspeto ng education para nga mas mag-improve itong growth rate ng ating bansa, Diego. Bakit confident itong si Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan na ang 2026 daw ay magiging rallying year, rallying point?
Narinig nga din natin kanina na rallying year itong 2026 pero hindi daw agad yan makikita no sa first quarter ng 2026. Technically sa mga second quarter pa or sa mga susunod pang buwan ngayong taon makikita. Pero yun nga dahil nga nabanggit niya na nung 2025 kung saan nga sumibol itong issue ng flood control scandal, doon nagkaroon ng sharp decrease no sa construction spending. Pero ang sinisigurado niya rin naman daw kasi mas maigi na raw na na-keep nila yung pera, hindi na nagastos mismo yung pera para sa mga infrastructure projects at kesa naman nagastos siya pero nakorap. So for 2026 dahil nga na-unveil na din yung mga issue, pati yung corruption probes, meron na rin daw measures na ginagawa ang pamahalaan para nga maiwasan uli yung loss of trust ng public. Ay syempre, inaasahan nga na mas tataas sa 4.4% na naitala ang economic growth rate ng ating bansa for 2026. So hopefully, Amy, are they going to adjust this GDP target for at least the first quarter of this year? Kasi sinabi ng Malacanang that definitely most of the projects that pertains to flood control will be put on hold. And several of the initially accredited companies na mataas ang employee yield, mawawala ng work for the meantime. So it's going to take a hit ang GDP natin, given na yon. So walang adjustment sa targets? Well, technically, ang initial kasi, dahil last year, 2025, 5.5 to 6.5% yung goal, syempre ang ina-expect na for us to reach that upper middle income ay 6 to 7% na yung magiging growth rate. Pero nasabi na rin naman kanina na bababa pa ito. Though wala pa tayo nung exact na figures, no, syempre kailangan din i-consider yung naging base nga nitong 4.4%. Ina-expect na nasa around 5 to 6% pero wala pa tayo talagang confirmation kung ano yung exact figures para nga makuha natin yung goal ng ating pamahalaan para nga dun sa expected nila na economic growth rate natin for 2026. Pero yun nga, sinigurado na rin talaga ni DepDev Secretary Arsenio Balisacan nga no, na measures really are being made para nga mas maging okay yung takbo ng ating ekonomiya sa 2026. O, asahan din daw yung mga interest rate cuts this year. Let's see. Oo. Alright. So, Thank you. Thank you, mobile journalist Amy Atienza. Dumudugo ba? Milong ko. parang nakahapon din or isang araw ba yon ang Mobile Legends? Wala naman. In-explain sa akin yung Mobile Legends. Dumugo ilong mo? Hindi lang ilong. Mamaya, pag-usapan natin yan. Muntik na dumugo yung utak ko. Ayan. Okay, here's now a quick rundown of more stories on One News. St. Luke's Medical Center denies the authenticity of medical test results circulating online claiming to belong to President Ferdinand Marcos Jr. The hospital said it strictly upholds patient confidentiality and that medical results are released only to patients through authorized official channels. Earlier, the Presidential Communications Office dismissed the report as fake, saying the president is well and continues to actively perform his duties. The Chinese embassy in Manila says there is no need for a Senate resolution to declare a Chinese diplomat persona non grata. Embassy counselor and spokesman Ji Lingpeng said the president can directly order the departure of Ambassador Jing Quan. The statement came as the Senate suspended action on a resolution seeking to declare Deputy Spokesperson Wei Guo persona non grata amid a word war with Philippine officials. And Dapolcom Vice Chairman and Executive Officer Rafael Vicente Calinisan has named gambling tycoon Charlie Atong Ang as the so-called Sabong Boss. Ang allegedly tried to influence the probe into the missing Sabongeros case. Calinisan alleged Ang attempted to intercede through a person close to him. That's after whistleblower Julie Patidongan filed cases against 12 police officers linked to the case.
Ngayon siya daw yung person of interest na lumapit sa kanya with a bribe attempt because I remember a few months back nung nakausap namin si Kalinisan, he said somebody attempted to bribe him but he didn't want to disclose. So parang ngayon, i-disclose na niya. At kanina sa interview sa One Balita Pilipinas nga, Jegs, sinasabi na yung lumapit kay Kalinisan daw is a person to whom he could not say no. Parang very, close siya dito. Pero nung tinatanong kung sino kaya itong tao, yung parang kumbaga intermediary, ayaw niya sabihin. Pero very close daw at parang mahirap daw tanggihan. Pero pagdating dito sa usaping parang Was it a direct bribe attempt? using in third person pa yung pagkasabi niya, sabi, si Rafael Kalinisan ay mahirap aregluhin yan. Parang ganun daw. Nasa kaya ito? So areglo ang gusto nila mangyari. Ang pinagtataka nga ni Kalinisan, bakit siya ang nag-aayos? Parang ganun. Oo. Bakit siya? Tapos, boom, ito na pala yun. Alright, well, let's now circle back to our breaking news at this hour. The Supreme Court upholding its decision declaring VP Sara Duterte's impeachment complaint unconstitutional. For details, let's bring in our mobile journalist Arles de los Santos. Arles, what more can you tell us? Diego, ilang minuto nga lang nang inanunsyo nito ng FC na unconstitutional nga na matatawag yung impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kasama sa mga basihan niyan ay dahil in total merong 4 na impeachment case na inihain nga laban sa vice-presidente. Kung saan sinasabi ng Supreme Court na yung 3 nauna na mga impeachment complaint laban kay Duterte, ito ay actually inihain ng mga private citizens. No? Yung hindi daw na pag-action dito ng Kongreso ay deemed as hakbang na para initiate pa din. Parang non-initiation is initiation. So kahit ito ay na-archive o hindi dininig ng agad-agad within 10 session days, kasama na ito or covered na agad ito ng 1-year bar rule. Kung saan naman ito yung mga dates ng December 2, 4, and 19, if we get the dates right. And then yung kasunod naman, yung ika-4 na impeachment complaint laban sa Vice President, yun yung in-refer na na articles of impeachment dahil in-impeach na ng House si Duterte via 1/3 vote of all the members of the House. No? So tsaka lang nila itinanansmit yung articles of impeachment papunta sa Senado kung saan nga doon inisyu din ng Supreme Court na hindi pwedeng magpatuloy ang impeachment trial laban kay VP Sara dahil hindi na hindi na daw ito sumusunod sa itinatakda ng konstitusyon na 1-year bar rule. Meron kasing 2 mode para makapag-file ng impeachment, which is first, ayun yung pwedeng i-file ng mga private citizens, and then yung pangalawa naman, ayun yung mga miyembro ng Kongreso ay magbobotohan at kailangan lamang makuha yung certain number of votes, and then pwede nang ma-impeach yung any impeachable official, and then itatransmit na ito agad sa Senado. So walang trial lang mangyayari. Parang gano'n, Arles. Tama ka dyan, Lord. Wala nang trial na pwedeng mag-proceed, but medyo timing yan kasi sa susunod na linggo pwede nang mag-file ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte dahil July 2025 pa inilabas itong naunang desisyon nga ng Korte Suprema at kagaya nun, unanimous din yung naging desisyon. Kasama sa mga naging basihan nila dyan, yung Gutierrez versus House of Representatives, na sinasabi nga na a proper and a verified and endorsed impeachment complaint is referred dapat to the Justice Committee and then a properly endorsed impeachment complaint is not placed in order of business of the House of Representatives within 10 session days. Biruin mo So habang- may mga Go, Arles. Go. which is yun ngayon nangyari na sinasabi na na-archive o hindi na ipinagpatuloy yun, it can still be deemed as initiated by its nature. Pero biruin mo, all throughout na nagpapasahan ng bola, Yes, itong oo. House tsaka Senado, nandun lang sa sidelines yung SC. At ito na yun. Pero ang question dito, Arles, kasi I remember correct me if I'm wrong, Lord, sabi ni SP Soto at that time, and then that transitioning from SP Soto na pwede nilang buhayin to and pagbobotohan pa whether to accept the decision of the SC or not. Ano ba ang tugon ng Senado dito? Sa ngayon, Diego, ay wala pa tayo nakukuhang tugon sa Senado, actually maging sa Kamara, kung saan yung kanilang motion for reconsideration yung ibinasura nga ng Korte Suprema dahil in-uphold nito yung nauna nga nilang desisyon. 13-0
1302 yung naunang unanimous na decision, pero ngayon kukumpirmahin pa natin kung kaparehas pa rin ba na 1302 yung magiging desisyon, yung naging desisyon ng Supreme Court. So ibig sabihin dito hindi na pwede talagang mag-file ng another motion for reconsideration or re-evaluation ang House of Representatives at talagang final and executory na ang utos na ito ng Korte Suprema kapag ito ay na-upload na doon sa kanilang electronic portal para nga ito na yung susundan ng impeachment proceeding na nauna ng pinara-consider ng House of Representatives. Arles, ulitin para malinaw lang. Ito yung motion na final ng House, tama? Tama ka dyan, Lord, noong August 2025. August 2025. Okay. So, ano ang ibig sabihin mo ito? Ano-ano pa ang mga implications? Yes, moving forward. Kumbaga? Oo. At least, Lord, siguro yung implication probably is yung stricter process ng impeachment proceeding. No? Napansin natin na nitong mga nakaraang araw, naging mas mabilis yung naging tugon ng House of Representatives pagdating sa impeachment complaint. Kasi parang may mga usap-usapan noong unang i-final itong mga impeachment kay Vice President Sara Duterte na parang tinulugan daw o hindi pinansin no, ng House of Representatives, and then later on, yun may fourth impeachment case na nga tapos nag-proceed yun. But now we can see a certain change no or quicker response ng Senate ng Congress pagdating sa impeachment complaint kasi sinunod na talaga yung i-refer agad ito sa Office of the Speaker, and then after noon Committee on Rules, and then inilagay na agad ito no sa order of business ng House of Representatives sa pagbabalik ng sesyon noong January 26, and then after that February 2 to 4 naman magsisimula na yung proseso ng Committee on Justice ng House no kung saan sisilipin nga nila kung may sufficient in grounds ba yung impeachment complaint laban kay President Bongbong Marcos naman ito at least no. So probably yung change talaga kung paano nga tatakbo yung impeachment trial kasi parang nandoon na nga yung ruling na parang yung hindi pag-aksyon ay pag-aksyon na doon sa inihain na impeachment complaint. Alright. Ang hindi pag-action ay parang action na. Ayos. Okay, so cambio naman tayo. Arles, okay. May sinabi ba ang ombudsman doon sa motion ng kampo ni Zaldico? Arles? Para sa kanila, Lord, may mga kanya-kanya daw na legal na pamamaraan para nga... Lord? Yo! Lord? Yeah, naririnig ka namin, Arles. Medyo nagpiputol-putol yung signal. Pero ayon sa Ombudsman, Lord, bahagi naman daw ito ng mga legal tactics no, para nga magproseso din at kanilang mga sagot sa mga alegasyon sa kanila. Pero actually, itinanong din natin sa Supreme Court dahil kung matatandaan natin, lumabas nga na January, ilang araw 2025, no, meron ngang ipinail na TRO itong kampo ni Ko dito sa Supreme Court na pinapatigil yung isinasagawang mga investigasyon at parang in a way prosecution ng Office of the Ombudsman at ng ICI patungkol nga sa pagkakaugnay niya sa flood control scandal kung saan nakumpirma nga na itong si Zaldico ay nasa Sweden kung saan notarize nga yung kanyang papel doon no, at ipinadala na dito sa Pilipinas, and then ayon naman sa Supreme Court on that, titignan daw natin kung paano ito gugulong, pero sa ngayon, maisasama na nga ito sa kanilang agenda dito sa FSC. Biruin mo, sa Sweden pa daw pala. Pero yung tactic lang yan. Pero yung notaryo daw kasi, yung address sa Sweden daw eh. Address niya. Pero, okay. So, maraming salamat sa update. Mobile Journal, Arles de los Santos. Thank you, Arles. And this is still Afternoon Delight on One News, so just need pause for another break and we will be right back. Our war against terror is only beginning. January 29, 2002,
Just months after the September 11th attacks, President George W. Bush warns terrorists still threaten the United States. Bush also singles out three nations during his first State of the Union address: North Korea, Iran, and Iraq. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil, arming to threaten the peace of the world. 1998, a bomb rocks an abortion clinic in Birmingham, Alabama. The blast kills an off-duty policeman working as a security guard and critically injures a nurse. Years later, the bomber, Eric Rudolph, an anti-government extremist, is caught. He pleads guilty to that bombing and others in the South, including the Atlanta Olympic Park blast. Rudolph gets life behind bars. 1845. Edgar Allan Poe's chilling poem, The Raven, is first published in the New York Evening Mirror newspaper. 1936. Ty Cobb and another baseball legend, Babe Ruth, are named the first members of the Baseball Hall of Fame in Cooperstown, New York. And 1954, I see 10,000 stories and glories and dreams. See angels right here on earth. talk show host and entrepreneur Oprah Winfrey is born in Mississippi. Today in history, January 29th, Ross Simpson, The Associated Press. Gusto ko yung Ofra na gano'n yung face. Yung parang Ganda siya. Michael Jackson. Pumayat siya ngayon recently, Pumayat. Oo, si Oprah. Si Pumayat. Liz Lemon, sa anong mga ba to? Anong pangalan? Si Tina Fey, sabi ng character niya dati sa 30 Rock. Tinanong ko siya kung ano raw religion niya. Sabi niya, I pretty much do anything that Oprah tells me to. So, opo. So, kayo pa rin po yung nanonood ng Afternoon Delight, Lourdes Vera po. At ang guwapong-guwapo, lamang lang sa akin, ng mga 100 paligo na si Diego Castro. Guwapong-guwapo. News and Views. Gwapo lang, huwag lang gwapong-gwapo. Sige na nga. At ang ating Delight of the Week ay puro may mga gata. Kaya ang Delight of the Day natin ay hindi ginataang salmon pero tulingan ito, no? Ginataang tulingan. Kung merong sinaing na tulingan, merong ginataang tulingan. Makain ka niyan? Yung hindi pa ako nakakatikim ng ginataang tulingan at usually yung smoke, 'di ba? Yung smoke yung masarap. Smoke. Yung sinaing na tulingan yung parang nasa palayok. Yes, palayok. Tapos slow cooked, tapos may pork fat sa ilalim. Parang flavor. Mga taga Batangas ang nagpauso niyan. At talagang very very rich yung nasa ilalim. Yung flavor. Ito ay mga ito ulo part. Mahal na tulingan ngayon Tsaka galunggong, mahal din. Mahal ang gulunggong. Pero Rich man's fish na. ano ang favorite gata dish mo? Any dish that has coconut cream. Yung adobo, sa puti. Hindi. Nilalagyan mo ng gata yon? Meron, may yung version ko, nilagyan ko ng gata. Pwede. Oo. Kagata, tsaka konting vinegar. Tapos, yung sauce niya ay ganyan baka No, thick. Thick? Talagang oily na yung tipong pagkakain mo, CR diretso mo. Sa mga nagme-merienda po ngayon, Pasensya na, opo, pasintabi po, pero matatanda na po kayo. Alam niyo na po yun. Pero itong tulingan ay, di ba, sabi, ikaw, natulingan ka pa naman na This is what? nagbahatid ng balita at ganyan ka magsalita. Batangas ba to? Yung sinaing na tulingan, yes. Yes. Pero itong gata, I think universal naman. Universal. Anything na may protein, anything that's flesh, pwedeng gawing ilagay sa gata. Alright, ito na po. Pasadaan natin ang mga pinag-usapan sa social media. Ito, mainit ngayon na usapin. Okay, si Rian Ramos, hindi na masyado lumalabas pero at si, of course, beauty queen Michelle D, accused of illegal detention and torture. May third one pa being accused is actress Samantha Panlilio. Ito ay laban sa supposedly driver. Driver nila. Oo. Binugbog daw ng bodyguard nila. Pero kasi abangan natin, sasabog talaga tong storyang to in the next few days. Partner, tingin ko malaki. When the picture comes out? If the picture Meron comes daw kasing kinuha itong si driver na mga sensitibong larawan. Kung gaano to ko-sensitibo, yan po ang ating abangan. Pero lumapit na nga sa Volunteers Against Crime and Corruption, sa BACC. Yung driver? Yung driver, si alias Totoy. Although nasabi na naman yung kompletong pangalan sa mga reports.
abangan natin kasi pinuntahan pa raw all the way to Samar para makuha yung USB kung anong sensitibong laman nun. Must have been that Still, important, ha? Yes, Oo. oo. Worth 30 million daw, yun ang sabi. Worth 30 million. Nung taga-VACC. So, kung ano yung, bakit ganun ang valuation nun, We don't know. up for speculation. Wala ka bang ano dyan? Abangan natin yan nung susunod na kabanata. Pero, ano yung maaring laman nun para habulin mo ng ganun all the way to Samar? Baka ABC, ganun. Pwede rin. Baka pwedeng important poems? Yes, or poems, oo. parang unpublished manuscripts. Which can be uploaded to the Poem Hub. Poem Hub. Yan ang paborito nating puntahan, mga tungkol sa tula, ano? O, pati sa ano naman, agriculture, yung corn hub. Corn, ano, mais. Okay, Steph Curry wins Sundance Film Festival Award for, biruin mo, hindi na makatao to. Goat. Di ba? Ang galing ng mga tumira sa labas, nanalo pa ng directorial award sa kanyang documentary ba ito? No, I think this is the cartoon. Which is the cartoon ba ito? Yung goat? Hindi. Or ano ba ito? Pasa, yan o. Pag gumaganyan si Steph Curry, Alam ko kasi he did the cartoon also. pero Dapat Sundance, Sundance, man, no? galing, Seryoso galing. to. Robert Next level, Redford, God bless his soul. Okay, at dahil nandito si Diego, nagbabalik na ang ISO, The Signs. And today's edition is Tito Jokes and Photos. Okay, sige nga. Pusit. Opposite. Na. Ganyan yan eh. May, di ba, may jokes. Ito, ako yan. opposite. Ito, Opposite. Next Tito Joke in Photos. Ano ito? Turuan ng lechon, ano? Turuan ng leksyon. Anong dapat gawin daw sa salbahing baboy? Turuan ng lechon. Get it? Turuan ng lechon. Ay, nako. Hindi naman lechon yun, tinapay ata yan eh. Next photo. 10, 11, 12, 13, 14? 15? Pareho. Para si Angela ka rin pala pag tumatawa. Nagsisnort, ano? Galing nga. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Di ba? Poutine, yan yung national dish ng Canada, di ba? Poutine. Ha? Talaga? Oo. Ah. Pero iba yung spelling. Tapos, si Putin daw, ilagay mo sa crackers, Oh. Putin on the Ritz. Put it on the Ritz. Di ba yung kanta yun? Yes. Oh. Tama, mga kaedad ko lang mga gets nun eh. Oh, last photo daw. Okay. Last photo. Meron pa palang last photo. Ano to? Okay. Ano to? Okay. Last photo is, I just can't Taft Avenue. Michael Jackson, di ba? Tama, di ba? I just... Kanta yung mga, I just can't Taft Avenue. Ow! Pwede, pasok. Pasok, pwede. Isang ang ganun, Lord. Alin? Yung sayo ni MJ. Ay, humahawak sa crutch. Oo. Wala na tayo oras eh, oh. Alas 3 na eh. Bukas na lang. Off-air, ha? Bukas na lang. Oh, sige. Tapos may ano pa yan. Gusto mo mag-moonwalk na lang ako eh. Oh, pwede. Walk to the moon. And that's a wrap, mga tito at tita. Thanks for watching Afternoon Delight. I'm Angelo Castro III. Yun talaga yung sinasabi mo. Oh. Okay, kami ulit bukas, alas 2:00. Ako po si Lord de Vera, the first kapatid. We are on News All Sides all the time. Have a delightful afternoon.